So mga par, matapos nga po manalo si Sam Goodman sa naging laban nito kontra kay Cesar Baca, kung saan mga idol naging sanction ito ng IBF title eliminator fight. At ayon kay Goodman mga idol, gusto nito mapalaban abroad sa kanyang next fight para mapalapit sa isang title fight sa 122 pounds. At prepare daw nito mga idol lumaban sa bansang Amerika. At para sa atin mga idol, tila lumalapit ng senaryo na posibleng makalaban ni Sam Goodman ang ating pambato na si Carl Hamis Martin, dahil si Martin po ang number 1 sa WBO at siya naman ang number 2. Bagamat kung titingnan naman natin mga idol ang IBF ranking sa 122 pounds, masasabi natin mga idol na malapit din pala ang posibilidad na makalaban ni Sam Goodman ang isa pa nating pambato na si Marlon Tapales para sa IBF final eliminator fight, dahil nakarated naman po si Tapales na number 3 at bakante po ang number 2. May mga report pa nga mga idol na posible din mapalaban si Marlon Tapales sa Amerika sa kanyang next fight. Well, isa magandang matchup talaga to mga idol para sa ating pambato na si Tapales. Malaking statement to mga idol para sa kanya kapag nangyari nito si Sam Goodman. Talagang lumiliit na ang mundo ni Sam Goodman mga idol sa mga Pinoy boxers natin, lalo na kapareho niya ito ng top contender sa division. Samantala hindi na nga po bago sa atin mga idol na marinig na marami ang nagkaroon ng sama ng loob sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao matapos mapabalita na babalik ito sa action sa ring sa isang title fight pa. Sabi nila halatang pinaboran daw si Pacman ngayon ng WBC dahil mantakin nyo daw mga idol, 4 na taon ito nawala sa pro, tapos nang gusto nito bumalik kay world title fight kaagad ito sa Sabak, kung saan kung meron man mga idol ang naapektuhan talaga dito walang mga idol kundi ang Matchroom CEO na si Ed Hearn. Naging ma-excel lang kasi mga idol ang mensahe nito kay Boss Manny. Ano yung kabaliwan daw ito ni Pacman na parang gustong sabihin nito mga idol, sinisira ni Pacman ang rules ng ranking sa boxing sports dahil sa balak nito bumalik sa aksyon tapos merong special treatment kaagad na title fight. At bakit natin mga idol masasabi na sobrang naapektuhan talaga si Eddie Boy sa mga ginawa ni Pacman? Sakaling ayaw lumaban ni Pacman mga idol, posible ang title fight kay Mario Barrios mapupunta sa kanyang dalawang alaga. Ito nga si Conor Benn at ang unification fight kay Jeron Ennis, lalo na kay Conor Benn mga idol, sa rason na kailangan i-build up ni Eddie Boy si Ben dahil galing lamang ito sa pagkatalo kay Eubank. At ang WBC title ni Barrios mga idol ang pinaka-easy gawin para maibalik si Conor Benn sa winning column, pero dahil sa ginawa ni Pacman mga idol nasunog lahat ng mga plano ni Eddie Hearn. May tsansa pa mga idol na layasan ito ni Conor Benn kapag hindi ito nakahanap ng magandang laban para sa kanya, kaya ganun na lang talaga napikon si Eddie Boy kay Boss Manny. Sa kabilang banda naman mga idol, sa naging live nga po ni Timothy Bradley sa kanyang social media account, binalaan ito mga idol si Jeron Ennis na wag labanan itong si Teofimo Lopez Jr. dahil para mga idol kay Bradley na kay Lopez na daw ang lahat ng tools para i-upset itong si Jeron Ennis. Sabihin man daw natin mga idol na maliit itong si Teofimo, pero mas angat daw talaga ito sa skills kumpara kay Jeron Ennis. Matalinong fighter daw si Lopez mga idol. Hindi daw bago sa kanya na lumaban sa mga kagaya ni Ennis Boy dahil sa tinalo nito si Lomachenko at Josh Taylor sa bakbakan. Bruce Ennis better leave Teofimo Lopez alone. He better leave him alone. I'm telling y'all.